Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan, pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas, si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay narito tayo sa makabulang programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na nagbibigay sa atin ng karunungan upang maintindihan natin ang buhay pananampalataya natin bilang bayan ng Diyos, bilang simbahan. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon kasama ang 12 at ilang babae na nagdesisyon sumunod sa Kanya at nangangaral. Nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kapansin-pansin dito sa Ebanghelyo na namumukod tangi kay San Lucas ang pagbanggit sa mga kababaihang naglalakbay kasama si Jesus. Binanggit ang pangalan ni Maria Magdalena na kilala natin na may medyo madilim na nakaraan at pinalayas mula sa kanya ang 7 demonyo. Ang iba ay may kaya sa buhay, kilala at may sinabi sa lipunan, katulad ni Joanna na asawa ni Kusa na tagapangasiwa ni Herodes. Ikatlo ay si Susana na marahil ay kilala, kaya pinangalanan din ito ni Lucas. At malamang mayroon pang iba na hindi pinangalanan o nabanggit dito sa kwento sa Ebanghelyo. Mga debotong kababaihan, tapat sa pagtugon sa mga pangangailangan ng Panginoon
at ng kanyang mga kasama. Tapat na sumama sa kanya kahit na sa gitna ng panganib. Binabahagi anumang mayroon sila, nandun hanggang sa paanan ng krus, sa libingan at sa muli niyang pagkabuhay. Ang kanilang serbisyo sa mga praktikal at pinansyal na pangangailangan sa misyon ni Jesus ay hindi naman talaga matatawaran at kinakailangan. Hindi pangkaraniwang tanawin sa kanilang panahon na ang mga kababaihan ay sumusuporta sa isang rabay o sa isang guro ng relihiyon at kanyang mga disipulo mula sa kanilang sariling pera, ari-arian, pagkain at iba pang mga pangangailangan. Kaya naman para iwanan nila ang kanilang tahanan para sumama sa isang rabay ay hindi kakaiba at iskandaloso. Dagdag pa dito, mas iskandaloso dahil magkasama ang mga respetado at mga may bahid o yung mga makasalanan naglalakbay kasama ni Jesus. Ang kagalingan at kaligtasan na kanilang natanggap ay malinaw na katibayan ng kapangyarihan ng paghahari ng Diyos na sumasama kay Jesus. Ang imahe ng pagsasamang naglalakbay na ito ay larawan ng paghahari ng Diyos na kung saan may pagkakasundo at pagtutulungan sa mga kalalakihan at kababaihan, may asawa at walang asawa, malusog man o may sakit, mayaman man o mahirap, magkakaibang estado ng buhay. Nakita din natin dito ang dalawang tungkulin ng mga tagasunod ni Jesus. Una, ang mga apostol na ang pangunahing tungkulin ay pahayag ang mabuting balita at itatag ang paghahari ng Diyos sa salita at sa gawa. Ang isa naman ay may mga disipulo katulad ng mga kababaihan na katuwang sa mga praktikal at pinansyal na pangangailangan para sa mga mas epektibo na pagpapadaloy ng mensahe. Parehong gawain ay mahalaga sa pagtutulungan, pagpuno sa pangangailangan ng bawat isa. Malaya ang mga apostol sa pangangaral at alalahanin tungkol sa pera na maaring maging balakid sa kanilang pagtestigo. Tandaan natin na sa pagkakataong ito ay hindi pa nangyayari ang muling pagkabuhay na basihan ng pananampalataya na binanggit ni Pablo sa unang pagbasa. Alam natin na hindi madali ang ibigay ang sarili para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kinakailangan talaga itong pananalig na nanggagaling sa muling pagkabuhay, pero sa pagkakataon nito, hindi pa ito nangyayari sa kanila. Si Judas ay nagsisilbing babala sa atin na posibleng sabihin na si Jesus ang tagapagligtas at naglilingkod sa Kanya, pero hindi naman tunay na naniniwala na siya ang Mesiyas. May ibang agenda at alipin ng pera. Kaya mahalaga na may kanya-kanyang tungkulin o tinatawag natin karisma sa simbahan na may pagtutulungan. Ang ilan sa mga halimbawa nito, makikita natin yung mga Sisters of Charity, di ba? Missionaries of Charity ni Santa Teresa ng Calcutta, na hindi mapapangalagaan ang mga may sakit, mga inabandona kung walang tulong mula sa mga donors, di ba? Mga benefactors. At pareho sa iba pang mga grupo, ministries na ang gawain ay pangalagaan ang mga nangangailangan, mga maralita. Kailangan din nila ng suporta ng ibang tao. Alam niyo, sa araw na ito ay ginugunita din natin sina Andrew Kim Tae-gon at siya'y pari at martir, si Paul Chong Hasang, at kasamahan din ng mga martir. Isa sa kamanghamanghang nangyari sa simbahan ng Korea ay sinimulan ito ng mga Koreanong laiko
walang pari sa mga panahon na yon. May mga ilang aklat sila na galing sa China, wala rin sakramento, kasabay ng pag-uusig sa panahon na yon, pero kumalat ang pananampalataya sa bansang Korea. Of course, nagkaroon sila ng mga obispo, mga pari, na ginagabayan ng Santo Papa, pero ang pangunahin talagang gabay ay ang Espiritu Santo. Ang parehong Espiritu Santo na naggagabay sa bayan ng Diyos sa pamagitan din ng laiko kahit sa gitna ng krisis. Mga ordinaryong tao na may karisma, mga lalaki at babae. Kahit sa panahon na yun, wala silang leader talaga. Ang mga kababaihan nabanggit kasama ang 12 ay narinig ang pagtuturo ni Jesus sa paghahari ng Diyos. Pinagaling, nakilala siya bilang tagapagligtas at personal na tumugon sa kanyang mensahe at saka sila sumunod. Lahat ng mabuting gawa, pati na ang material na suporta, ay nagsisimula palagi sa pag-ibig ng Diyos, kagalakan sa pagpapagaling, pagpapalaya at bagong buhay na tagpuan kay Jesus. Tinuturuan nila tayo kung paano gamitin kung ano ang mayroon tayo para sa pagtatatag ng paghahari ng Diyos. Matagpuan ang tunay na kasiyahan sa pagbibigay ng buo nating sarili sa paglilingkod sa Panginoon at sa Kanyang bayan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos na aming Ama, itulot mo sa kapangyarihan ng iyong Espiritu na ang aming buhay at kaisipan ay mahubog sa halimbawa ng iyong anak na walang itinatangi. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan at gamitin mo kami sa iyong gawain. Nakatulad ng mga apostol at mga kababaihang sumunod sa iyo, ay makapaglingkod kami ng may kababaang loob at pagsunod. Lahat na ito iniling namin sa ngalan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.